Gandang tanghali ho. Shout out po muna. Giselle Waggan, Red Castro, Michael Macaraig, Green Itio, Jao San Pascual, Sally Jessa, Mila Eugenio, Allen T, Manuel Escalona, Beverly Hot River, Charlie Way, Leticia Managat, Bernardo Oplida, GM Dandy, Nelson Gutierrez. Sabi, wala raw hong dumadalaw. Balita dito kay Norman Mangusin sa kulungan, nakamag-anak. Alam nyo, no? Ang pinaka-posibleng dahilan ho niya kasi diniklara niya sarili niya bilang Marcos. At yung pagkakadeklara na yun, ipumutok ko hanggang sa ibang bansa na merong isang FLM na pilantropo na kapatid ni Marcos na ganito, ganon. So, paano siyang dadalawin ng kanyang mga tunay na kamag-anak sa Mangusin clan? Siyempre, pagka dumalaw ang mga yun, gustuhin man nila, hindi nila magawa. Kasi, magkakaroon ng malaking bukuhan, lalong-lalo na kung dadalaw yung kanyang sariling ina at ama. No? Dahil yun nga, diniklara niya yan doon sa The Portrait na wala na, patay na si Mama, patay na si Papa, kanya kay Imelda. Yun ho yun. Kaya ayun, hindi nila magawa na dumalaw o dalawin yan. Kasi, ang dadalawin nila si Francis Leo Marcos. Ang buong talagang hanggang ngayon, yung mga defender niya, hanggang ngayon sinasabi pa rin na walang Norman Mangusin kung hindi Francis Leo Marcos lang. Si Gat Francis Leo Marcos, pilantropo, ganito, lahat, puro Francis Leo Marcos lang ang nakakulong, hindi Norman Mangusin. Patuloy na pangloloko nila sa tao na ganun. Kaya, malabo. Kung meron man na pwedeng dumalaw dyan, na sinasabi niya, yung kanyang kapatid sa ama na si Bongbong Marcos. Yun. Kasi yun ang pinagsasabi niya na yun ang kanyang tunay na siya ay si anak niya, tatay niya si Ferdinand Marcos. At yun, sabi niya, hindi raw alam nila Imelda. Ayon doon sa audio-video, ba? Pero yung ang nakakaalam lang lahat ng kanyang tunay na pagkatao, yung Fortuna Barba. Di ba? Sa mga tuwid, yung mga kamag-anakan ni Fortuna Barba, pwedeng alam ang tungkol sa kanya dito sa Francis Leo Marcos. Pero yun, walang dumadalaw ni isa. Either sa Marcos clan or Mangusin clan. Kasi pag dumalaw na yung mga kamag-anak nito sa Mangusin clan, tapos na ho ang istorya nitong Francis Leo Marcos na to, wala na. Magkakabukuhan ng talaga na itong Francis Leo Marcos sadyang kathang isip lang ng isang nangarap na siya ay isang trilyonaryo. Kaya tapos na ho istorya niyan. Kaya hindi madalaw-dalaw o whatsoever Remember, nung lumabas si Jam Antonio, sinabi ni Jam Antonio na hindi ko kilala yan, yung FLM na yan. Hindi kami, we are not correlated, sabi niya. Yun. Hindi niya maamin na kapatid niya Dahil yun nga, ang pakilala ni Norman Mangusin, isa siyang trilyonaryo, isa siyang pilantropo. Ngayon, biglang tuturo ni Jam Antonio na magkapatid kami. Buko. Di ba? Bukong-buko na. Jam Antonio, nung lumabas nanghahanap ng wifi, walang wifi. Paano nangyari? Kapatid mo, trilyonaryo, ikaw, walang wifi. Tapos na lahat ang senaryo. Lato ng mga, mabubura. Na lahat pala ng pinagsasabi nito, si Gat Francis Leo Marcos. The Philanthropo,
the spiritual, ang daming tawag dyan eh. Spiritual wonder boy o whatsoever. Ewan ko, ang dami, basta madami silang tinatawag. Ngayon, RDC naman, RDC ba? Ray de la Cruz, kung ano-ano. The Parker, di ka ano, ang dami. Lahat ho yan, pag dumalaw, yung ina ni Norman Mangusin, tapos na ho yan. Wala na ho lahat yan. Lahat, wala na po. Tapos na. Pero para sa akin panahon na para talaga palayain yan si FLM. Palayain na ni Norman Mangusin. At sabihin niya na lahat ang katotohanan na yan ay talagang isang kathang isip lang. Sakay gagaang ng loob ng kanyang mga tunay na magulang. Ganon din si Jam Antonio. Na yun, tinakwil na nung kabilang grupo. Dahil nga, ganito, gusto, sumbatan ka ba naman ni Jojo de Guzman na wala kang utang na loob? Kaya sumagot si Jam Antonio. Ano utang na loob ko sa inyo? Dapat tinuloy niya Ano utang na loob ko sa inyo? Dapat gano'n ang sagot ni Jam Antonio rin Tangin na, kung di dahil sa kapatid ko, buti kung may ganyan kayong kinikita sa YouTube. Tapos ako, sa totoo lang naman, talagang ang laki ng kinita nila dyan. Sa FLM fever na yan. Napakalaki. Lalo yung isa sa pinaka top notcher nila, yung number 1 sa stupidity. Talagang malaki daw. Sabi, milyon nga raw yata. Parang ganun. Wala naman. Kung milyon. Yun nga, talagang nakinabang. Yan sila mga nakinabang dyan. Kaya hindi nila mapatay-patay yung istorya ng FLM na yan. Yun nga, gaya sinasabi ko, ang pwede lang magpalaya kay FLM, si NAM. Inuulit ko na naman, si NAM lang ang pwede. Sabihin niya na talagang, ayan, gato. Total, hindi ko kasi lulusot talaga yan Yung sasabihin niyo sa korte na malabo. Na hanggang ngayon, tinitigas nila na FLM ang nakakulong, hindi si NAM. Imposible yun talaga. Maski anong isip gawin mo. Hindi naman kailangan na isa kang abogado o Wala akong ebidensya na meron pong FLM Wala po talagang ebidensya. Meron man birth certificate, peke. Tatay niya si Ferdinand Marcos ang nakapirma si Pacifico. Gawang rekto, sabi nga nila. Yun naman pinagtitigasan niya na siya ay nakapag-file ng senatorial candidate. Hindi po siya umabot. Pag-file pa lang niya, hindi naman na kung sino siya, basta nakita, hindi siya qualified, underage. Umalis na, hindi na, ganun May video ho yan na ganyan. Na hindi siya tinanong kung anong plataforma mo, kung anong gagawin mo, kung bakit ka gusto tumakbong senador. Wala hong ganun. Sige, hanapin niya. Ang tanging lang dyan, kung ako ang magulang nito, tatapusin ko na hula tong istorya to. Not unless na nakikinabang yung kanyang mga magulang sa kinikita nitong mga tumatabo na mga defender niya kuno sa lalo yung isa si Justice Makmak, mayat-maya ang vlog, mayat-maya ang live screen, madaling araw, lahat halos, yun nga, jingle na lang ang pahinga. Yung iba naman, yun nga, wala na lang masabi. FLM, lumaya na. Ganito, mga clickbait na tinatawag nila. Ako, hindi ko alam yan Ngayon lang ho kasi ako nagganito. Pero yun, tignan mo mga views, talagang libo-libo. Kaya, kawawa naman itong si Norman Mangusin. Naghihirap na sa loob, pinagkikitaan pa. Totoo yan, yung mga balita dyan na baharing totoo yan na talagang binabanatan siya sa loob. Kasi iba hindi naman siya hindi kagaya ng mga ibang napapasok dyan ng mga high profile, mga gobernador, mga congressman. Pagpasok ko ng mga yan, may tagapayong pa At talaga namang Diyos ang dating dyan. Kasi talagang mga big time yan. Tsaka mga talagang respetadong mga barako
tinatawag. Talagang may mga matigas. At saka yun, talagang ibang dating, ibang kinis, ibang kisig. Chat, yun nga, pag may mga dalaw, may mga kamag-anak na dumadalaw dyan, makikita ng mga preso na ang mga dumadalaw ay mga lintik ang mga sasakyan, kagaya niya mga gobernador na nakulong, mga mayor na nakulong, mga congressman na nakulong, lintik ang dalaw niyan. Kaya inirerespeto po yan sa kulungan, yung mga ganyang klaseng nagiging preso. Eto, paano mo nga Rod? Baka yung ultimo yung preso, ordinaryong preso, may dalaw. Eto, si Mangusin, walang dalaw. Paano ka? Trilyonaryo ka, deklarado. Siguro naman nakakarating sa loob ng kulungan na talaga sikat na sikat siya dito sa laya, na siya ay talagang dinidiyos, siya ay pilantropo, siya ay matulungin, lahat-lahat, siya ay daksang-daksang ang pera. Pagdating ho sa loob, wala naman. Siyempre, kailangan galante ka sa loob, talagang paldo ka, ganon. Tsaka yun nga, iba ho yung merong mga nagmamalasakit na nakikita ang mga preso na mga big time, mga nagdadala sa kanya ng mga pagkain, mga kamag-anak, mga sasakyan, ang gaganda, mga dumadalaw linggo-linggo. Yung iba nga halos doon na gustong matulog, yung mga kamag-anak Di ba nakakulong din yung mga ibang senador na yan, nakakulong din. Ang dalaw halos talagang ang tatagal ng dalaw, ganon. Eto walang dalaw. Yun siguro yun ang pinakadahilan. Sa totoo lang, yung makakalaya pa talaga to, napakalabo na po, napakalabo. Para sa akin, wala, may hirapan. Sa lupit ng mga, ewan ko, pero sa ngayon, umaasa siya, na siya, talagang makakalabas. Ewan Pero, mahihirapan talaga, mahihirapan. Siguro, yun nga, sabi ng Yama, binabasa, halos gusto nang mamatay. Hindi ho makapagsalita ng ganyan ang isang nakakulong kung hindi ho siya nahihirapan. Talagang mahirap na ho doon. Iba kasi, iba doon Pagka nakitang talagang tatamaan ka. Ganon. Hindi kung siya dito, diniyos, ito sa loob, hindi ho. Not unless na maligo sila ng bigas doon. Talagang palitan niya yung uri ng bigas na kinakain ng mga preso. Yung uri ng pagkain na kinakain ng mga preso, iba gawin niya espesyal. Pwede siguro. O kaya gumawa siya ng talagang pakita niya, talagang isang trilyonaryo. Baka pwede na makakuha niya ang respeto ng preso. Ganun ho yun. Sige po, hindi ko na ito pahabain. Basta yan ang posibleng dahilan. Dahil yun nga, hindi pwedeng dumalaw ang Mangusin clan. Kasi makikita na wala naman silang magagandang sasakyan. Ordinaryong buhay lang sila. Gaya ng ipinagngangakan niya na siya ay trilyonaryo. Ganun po yun. Bukong-buko na ho. Bukong-buko pag dumalaw yung tunay ng mga kamag-anak nito, si Norman Mangusin. Sige ho, hanggang sa susunod na vlog, baka magpalit ako ng topic. Yung tungkol naman sa mga kagaya nung nakaraan, greediness, yung money is the root of all evil, mga ganon. Kalimutan ko na to si Norman, tapos na ho itong istorya na to. Doon ho sa mga umaasa, nalalaya, wala hong napakahirap. Sige po, magandang hapon at sana maging masaya. Rainy Chu, anak, kayang-kaya mo yan. Kawasaki Lin, shout out. Kayang-kaya mo yan, dasal. Dala ka ng rosary. Tsaka, ayun, basta huwag mong isipin, huwag kang may stress dyan. Stage 2 lang yan Sige, magandang hapon po.